Pag-usapan pa natin ang agawan ng lupa ng mga katutubo sa Bukidnon kasama si Mobile Journal, Francis Orcio. Francis, gaano ba kalaki ang populasyon ng mga katutubo dyan sa Manolo Fortich, Bukidnon at bakit hanggang ngayon hindi sila makatungtong sa sariling lupang ninuno? Pops J, sa mahigit 110,000 na populasyon nga dito sa Bukidnon ay nasa 50 to 60% na sakop ng populasyon ay napapabilang doon sa indigenous cultural communities. At yung dahilan kung bakit may mga ilan sa kanila nga ay wala doon sa kanilang lupang ninuno ay dahil doon sa mahigit 20 taon ng tuloy-tuloy na apela at hamon sa pagkuha ng Certificate of Ancestral Domain Title. Ito kasi yung titulo na magpapatunay sa kanila na yung lupang ninuno nga ay para sa kanila at sa kanila lamang, Pops J. Francis, itong mga lupang inagaw sa kanila, ano na ngayon ang makikita sa mga ito? Pops J, doon sa mga ilang lupa na na-occupy or nag-overlap nga yung mga nasakop na lupa ng indigenous cultural communities, may mga ilan doon ay pinapatakbo or itinayuan ng mga hydropower plants or pinapatakbo ito ng mga ganitong kumpanya at mga korporasyon din na pagmamayari ng mga plantasyon, halimbawa na lang ng pinya at saging. Ilan ito doon sa mga lupa na nasakop nga yung ancestral land ng mga katutubo dito sa Bukidnon, Pops J. Francis, sa mga nakausap mong katutubo, kamusta ang kalagayan nila ngayon? Paano sila tinutulungan ng mga ahensya ng ating gobyerno, pati na ng lokal na pamahalaan ng Manolo Fortich? Pops J, sa ngayon patuloy yung pakikipag-ugnayan nila sa mga iba't ibang organisasyon. Halimbawa na lang yung nabanggit din natin na Sangdana Institute. Dahil ito yung ilan sa mga organisasyon na tumutulong sa kanila sa paglalagari ng ongoing na kanilang pakikipaglaban at pag-aapela doon sa CADT or yung tinatawag na nating Certificate of Ancestral Domain Title. At doon naman sa participation ng lokal na pamahalaan ng Manolo Fortich, sinabi naman nila na may mga ilan silang ordinansa na nakakatulong din para protektahan yung kalikasan. Halimbawa, may mga ordinansa na nagbabawal sa expansion ng mga taniman or plantasyon. Meron din daw sila mga reforestation projects. Pero doon sa mga testimonya na nakuha natin, Pops J, sa mga katutubo, hindi sapat yun para doon sa mga ilang indigenous communities dito nga sa Bukidnon or sa Manolo Fortich para makatulong sa kanila dahil ang talagang kailangan nila ay makabalik doon sa ancestral land, Pops J. Francis, yung mga napalayas ng katutubo, saan sila ngayon naninirahan? Pops J, may mga iba sa kanila ay napilitan dahil wala kang choice na umalis doon sa kanilang lupang ninuno ay lumipat na lang sa mga barangay o ibang munisipalidad. Pero may mga iba dahil doon sa mga kumpanya na nag-occupy doon sa kanilang ancestral domain ay inofferan sila ng halimbawa trabaho na magsaka doon sa mga taniman or plantasyon, halimbawa ng pinya or ng mga saging dahil ito na lang yung maaring maging choice nila para magpatuloy pa rin yung stay nila doon sa kanilang mga ancestral land and at the same time magkaroon din ng pamumuhay or livelihood dahil ito yung pangangailangan nila para magpatuloy din yung kanilang buhay doon sa probinsya, Pops J. Francis, bakit mahalagang maintindihan na ang mga katutubo ay dapat nasa kanilang lupang ninuno? Pops J, mahalagang maintindihan kasi natin na yung mga katutubo ay may malaking parte sa pagprotekta ng ating kalikasan kasi may mga katutubo na sila yung natural protector ng environment dahil hindi lang yung kanilang lupa ang kanilang pinangangalagaan pero yung natural biodiversity ng lugar pati na yung buhay ng mga hayop at ng buhay ng nasa paligid nila. Halimbawa na lang din bakit nga ba apektado ng land displacement yung kanilang pamumuhay. Maaari nating tingnan una, Pops J, doon sa perspektibo ng pagiging dependent nila sa pamumuhay within their lands dahil may mga iba na yung mga itinatanim halimbawa nilang mga sa perspective halimbawa, Pops J, ng medicinal plants. May mga katutubo kasi na nagtatanim sa kanilang lugar at yung itinatanim nila ay napapakinabangan nila para sa pansarili nilang kalusugan. May mga iba din, Pops J, na yung lupa na kanilang pinapakinabangan ay paraan din ng kanilang pagsasaka dahil yung pagsasaka naman, ito naman dito sila kumukuha ng kanilang makakain para naman para din may sapat silang pagkain sa kanilang pamilya. So kung wala yung mga ito, Pops J, kung wala sila sa kanilang lupa, hindi sila nakakapagsaka, hindi sila nakakapagtanim ng kaya nilang maitanim, hindi rin nasusuportahan yung mga pangangailangan nila. Kaya din nakakaapekto ito doon sa tinatawag na nating One Health approach dahil silang mga katutubo ay bahagi ng kalikasan at yung mga pinangangalagaan nila ay bahagi ng kanilang kultura at ng mismong kapaligiran. Hindi ito nagpapatuloy at nagtatrive
At ngayon, kung wala sila doon, hindi ito mangyayari at hindi natin ma-achieve yung talagang dapat na pamumuhay na kailangan nilang makamit, Pops J. Nawawala yung tinatawag na self-sufficiency, Francis, ganun ba? Yes, tama, Pops J, na nawawala yung ganyang perspective dahil nga wala sila doon sa mismong lupa na dapat ay nandoon sila, Pops J. Francis, siguradong nasa Bukidnon ka ba? Mukhang nasa Baguio ka lang kasi may mga pine trees sa likod mo. Yes, Pops J. Actually, nasa mataas Malamig ako ba ng lugar dyan? dito sa Bukidnon, sa Manolo Portage. Kaya mapapansin natin, may mga pine trees din sa likod na akala natin mukhang Baguio. Pero ito yung ganito yung klase ng environment and klima din na meron sa Bukidnon, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.